Kasi kukunin kita. Trust me. Lumipas ang 1 linggo na walang Lex ang nagpakita kay Lara. This is the sign na wala nitong paki sa kanya. Ito ang gusto niya, ang mawala si Lex sa paningin niya. Pero bakit hinahanap niya ito? Ano ba? Pwede ba tumingin ka sa dinaraanan mo? Sigaw ng babae nang mabangga ko ito. Nasa kalagitnaan ako at naglalakad pabalik sa building. Sorry miss. Paghingi ko ng paumanhin saka pinulot ang gamit ko. Maarte ako nitong iniwan. Dahilan para mapairap naman ako dito. Kala mo naman kung sino maganda. Naglalakad na lang muli ako na may biglang tumigil sa harap ko isang itim na sasakyan. May bumaba at mga lalaking di ko alam. Sisigaw sana ako nang biglang may humawak sa akin at taklo ba ng ilong ko dahilan para mamoy ko ang nakalagay doon. Nabitawan ko mga paper bag na dala ko. Agad kong kinuha ang cellphone ko at nilagay yon sa boots na suot ko hanggang sa maramdaman kong nahilo na ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Sumisimsim ng kabe si Lex habang nasa veranda to ng bahay ng parents niya. 1 linggo na siyang nanatili dito. Natigilan to nang tumunog ang cellphone niya. His personal assistant. Isa sa mga pinagbabantay ko kay Lara, boss. Si Ma'am Lara. Hingal na hingal ito habang nasa kabilang linya. What? What happened to Lara? Kinuha siya ng mga lalaki at mukhang tauhan yun ni Dennis. Alright, be ready. Tayong nasabi ko sa kabinatay ang linya. Napamura naman ako. Ito ang gusto niya. Pues makikipaglaro ako. Kinuha niya ang mahal ko. Nasa akin ang alas. Nagmamadali akong tumayo at tumungo pababa ng bahay. Where are you going? Agad na tanong ni Kuya at kasama nito ang anak ni Dennis. Mabait ito at pagi sila ni Kuya pero nasa plano ito. We need to do something, Kuya. Kinuha na siya. Alam na nito kung ano ibig kong sabihin. Doon ka na muna kay na mommy. I need to talk to my brother. Malambing na pagsasabi ni Kuya. Alright. Mabait itong anak ni Dennis at understanding. Nang makaalis, agad na lumapit sa akin si Kuya. Kinuha nila si Lara, Kuya. Anong gagawin natin? We need to talk to Dad about this. Tama si Kuya. Kailangan namin makausap si Daddy about dito. Nagtungo silang dalawa sa opisina ng kanilang ama. Sit down, both of you. Agad na sabi ng ama nito. Alam ko na kinuha na si Lara. Total na sa atin ang anak niya. Gagawin nating pain ng anak nito para makuha natin si Lara. Dad, paano kung saktan niya si Lara? Anong gagawin ko? Calm down, Lex. Kapag sinaktan niya si Lara, nasa atin ang anak niya. Remember? Anong gagawin natin, Dad? Stay calm down, okay? Alam na ng tauhan ko kung saan nila si Lara at binabantayan ko sila doon. Hindi tayo basta-basta susugod lalo na't wala tayong plano. Mahirap yon. Kailangan natin magplano kung paano natin papasukin ang lugar ni Dennis. Dahil sa sinabi ng ama nito, sumang-ayon na lamang siya sa gusto ng ama niya. Ayoko magpadalos-dalos at baka mapahamak si Lara. Don't worry. Kukuhain kita, Lara. Trust me. Nagising si Lara dahil sa narinig nito nag-uusap sa kung saan. Dahan-dahan niyang minulot ang kanyang mga mata at nakita niyang nasa isang kwarto siya. Pilit naman akong bumabangon pero nakatali ang kamay ko. Nasaan ako? Natandaan niya pagkuha sa kanya ng mga lalaking hindi niya kilala. Pilit niyang hinihigit ang kamay niya at baka sakaling makawala siya. Pero masyado mahigpit ang tali. Natigil lamang siya na magbukas ng pinto at isang lalaking pumasok. Nang mamukhaan niya ito, halos manlaki ang mata niya. Ikaw? Ikaw yung lalaking... Yeah, it's me. Long time no see. Mrs. Ramirez, kamusta ang bakasyon mo? Sabi nito may kasama nakakatakot at tawa. Pero hindi ako matatakot dito. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako kinidnap, ha? Easy. So many questions. Don't worry, wala naman akong gagawin sa'yo. Kung magiging babait ka lang. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Simple lang naman. Makuha ka. Matagal-tagal na rin nung hinahanap kita. Kaso magaling kang magtago. Buti na lang at bumalik ka. What do you mean? Ops, so many questions and answer. Simple lang kailangan ko. Katawan mo. Oh, hindi siguro kakayanan ng asawa mo kapag nakita niya. Baka mauna siyang mamatay sa akin. Don't you dare. Scary. Kung si Lex ang kailangan mo, bakit akong kinuha mo? Napalayo naman ako ng bahagya itong lumapit sa akin. I am sure hahanapin ka nun. At kapag nagkataon, maaga po siyang mapapatay. E di sa akin ang lahat mapupunta. Ang dapat naman ay sa akin. Walang utang na loob ang pamilya ng asawa mo. But it's okay. Alam ko namang nasa akin pa rin mapupunta ang lahat. Kung ano man ang binabalak mo, I'm sure hindi ka magtatagumpay. Really? Tingnan natin. Lalo na't nasa akin ka. Pakainin nyo yan. Siguraduhin nyo hindi may dudumihan, kundi malilintikan kayo sa akin. Pagkatapos ng pakainin, paliguan ninyo.
Gusto ko mabango at maganda siya. Naiintindihan niyo? Agad naman nagsitanguan ng 5 babae na siyang lumapit sa akin. Kumain na kayo. Ng isang babae habang nilalapit sa akin ng pagkain. Ayokong kumain. Baka may lason pa yan. Mamamatay ako ng maagap. Kami ang malilintikan. Pag hindi ka kumain, wala akong pakialam. Itapon niyo yan sa basurahan. Hoy babae, alam mo yung kaartehan mo? Mauna ka pang mamatay sa asawa mo. Ikaw lang ang pinapakain, nag-iinarte ka pa? Hindi ko inaasahang sasagot ang isang babae sa kanila. Nilingon ko naman iyon. Mukhang mataring ang isang to. Bakit hindi ko kumain? Para makasiguradong walang lason yan. Hindi ako kumakain ng pagkain ng mga hayop. Lumapit ito sa akin. Akmang sasampanin ako nito nang umamik naman ang isa sa kanila. Subukan mong saktan yan. Ikaw malilintikan kay boss. Baka mauna ka pang mamatay, alalahanin mo. Nakakainis ang babaeng yan. Masyadong maarte. Hayaan nyo siya. Kung ayaw kumain, hayaan nyo. Paliguan nyo na yan. Hindi ako nakaangal ng hubada nila ako at talent sa bath ng banyo. Ang isa nagkukuskus sa likod ko. Bakit pa kailangan ng ganito? Tanong ko sa dalawa. Kailangan po kayong malinis. Yan po ang sabi ni boss dahil may dadaluhan po kayo. Ano? At sino naman na may sabing sasama ako? Wala po kayong choice kundi ang sumunod. Kundi po masasaktan kayo. Anong gagawin ko? Kailangan ko makaalis dito. Paano ako makakaalis kung madaming bantay sa loob at labas? Baka inaantay na ako ng anak ko. Mag-isip ka, Lara, kung paano ako makakalabas. Wala akong ibang alam na pwedeng gawin kundi ang sumunod sa kanila. Once na makahanap ako ng tsempong tumakas, gagawin ko. Hindi mapakali ang magulang ni Lara nang hindi pa umuuwi ang anak nito. Maski si Samuel, hindi alam kung nasa na si Lara. Sigurado ka bang di mo kasama si Lara? Hindi po, tita. Ang nakita po sa CCTV, lumabas si Lara ng lunch break pero hindi na nakabalik. Hindi ko alam kung saan siya pwede magpunta. Where's mommy, tito? Napalingon naman si Samuel dito sa cabinet si Lexa na umiiyak dahil wala pa ang mommy nito. We will find your mommy, okay? Don't cry. Where's your mommy? Umiiyak lamang ito. Napailing naman ako sa kapawasok sa pinto na akala namin ay si Lara pero ang kaibigan nitong si Maureen. Umirap naman to sa akin ang mga patingin nito. Napangisi naman ako. Crazy. Tita, nawawala daw si Lara? Kanina pa siya hindi umuwi. Hindi siya kasabay ni Santi. Kinontak niyo na po ba siya? Nagre-ring ang phone niya pero mukhang naka-silent yun. Nag-report na ba kayo sa polis dito? Kanina pa. Pero hanggat wala pang 24 hours na mawala si Lara, hindi sila kikilos. Hindi ako mapakali hanggat wala ang anak ko. Hindi kaya natigilan naman si Maureen sa sasabihin nito. Hindi ko nahihilingan na lumalapit na naman si Lara sa lalaking yun. Pero kung kasama niya si Lara, kailangan natin siyang puntahan. Wala tayong ebidensya. Wala nga pero baka nandoon si Lara. Gusto kong makita at kapag nandoon si Lara, hindi ko alam ang gagawin ko. Wala kami nagawa kundi ang sumunod. Nagpaiwan si Maureen para kay Lexa. Ito na raw munang bahala kay Lexa. Sumama naman ako sa parents ni Lara para malaman ko saan nandoon ang lalaki. Ilang minuto lang na makarating kami sa isang malaking bahay. Mukhang mayaman din ang may-ari. Nakapasok kami sa loob at bumungad sa amin ang 5 bodyguards. Anong kailangan ninyo? Agad na tanong ng isa sa kanila. Kilala kami ng pamilyang Ramirez. Sabihin mo nandito kami para makausap si Lex. Ama yun ni Lara. Papasukin daw sila, boss. Sigaw naman ang isa sa kanila. Agad naman na kaming pinatuloy hanggang sa makapasok sa may sala kung saan doon na mag-asawa at ang 2 lalaki. Anong sadya nyo rito at naparito kayo? 4 na tanong ng isang lalaki. Nawawala ang anak namin. Hindi ko alam kung nasan siya. Kaya pumunta kami dito at nagbabaka sakaling nandito siya kasama ng anak mo. Wala dito si Lara, tita. At alam na namin na nawawala siya. Don't worry, tita. Kumikilos sa mga tauhan namin. What do you mean? Kami nang bahala. Kung gusto nyo, dumito na muna kayo hanggat wala si Lara. Kung ginagawa mo to, Lex, para mapalapit ulit sa akin, pues hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero inuunahan na kita agad. Salamat. Gagawin namin ang kaya namin para mahanap si Lara, tita. Tanging tango naman ang nagawa nito sa isang lalaki. Napabaling ito ng tingin sa akin kaya naman nakipagtitigan ako dito. Problema nito. Sino bang lalaking to sa buhay ni Lara at mukhang kilala ni tita? Natapos nang ayusan si Lara nang pumasok sa kwarto ang isang lalaki at mukhang itong boss. You look so beautiful tonight, Mr. Ramirez. I'm sure matutuwa ang client ko. Nakakulot naman ang noo kong tumingin dito. Dalhin na yan sa labas at siguraduhin yung hindi makakatakas. Maliwanag ba? Sa lakas ng sigaw nito, sabay-sabay na sumagot ang mga babae.
Hindi na akong dali nila ako sa labas. Hindi pamilyar sa akin ang lugar na to. Natigilan ako nung maalala na nadala ko ang aking cellphone. Dahil mautak ko, nilagay ko sa aking suot na bra ang aking cellphone nang hindi nila ako napansin kanina. Sinakay nila ako sa itim na van kasamang 3 babae at ang boss nilang nasa unahan. Ano bang palak nito sa akin? Tahimik ako nakamasid sa labas at minimemorya ang bawat daan. Makakatulong ito para makahingi ako ng tulong. Nakarating kami sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Ano to? Isang club? Nalilito kong sabi. Inakin nila ako palabas ng van sa kahilahilang sumunod sa boss nito. Pumasok kami sa loob at bumungad sa amin ng maraming tao at kababaihan na hindi ko alam kung legal ba to o illegal. May mga naghahalikang matandang lalaki at babae. Kulang na lang magtsoktsakan sila. Dennis, andito ka na pala. Isang foreigner ang sumalubong sa amin pero marunong magtagalog. This is Lara, the new. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Maganda yan. At ang hayop, balak pa yata ako ibenta sa kanong ito. At mukhang manyak. She is. Maganda nga. Asahan mong malaki ang bayad ko. At kapalit no na madaming armas. That's good. Ikaw nang bahala sa kanya. Ani Dennis, kaya naman bilitawan ako ng 2 babae. Babalik kami mamaya. Enjoy. And I'm sure Alexander Ramirez loved this. Ani to sa akin saka ko iniwan sa kanong ito. Iimik sana ako ng hawak nito na mahigpit ng kamay ko at hindi nila papasok sa isang kwarto. Anong gagawin mo? Matapang ko sabi. Huwag kang magmalinis babae. Baka nakakalimutan mo malaki ang binayad ko sa'yo. Wala akong pake kung malaki ang binayad mo. Pero mas hindi ko inaasahan ang pagsampal nito sa akin na siyang ikinangiwi ko sa sakit. Nalasahan ko naman ang sarili kong dugo. Sumigaw ako sa katinuod ang pagkalalaki nito dahilan para mapahiyaw ito. Dali-dali ako pumasok sa banyo at nila ko iyon. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko sa kanilagay numero na siyang memorize ko lamang at di ko alam kung kanino yon. Ang nasa isip ko lang makahingi ng tulong. Nakailang rin ang cellphone bago ito sumagot. Please help me. This is Lara. Please help me, help me. Nagmamakaawang sabi ko sa kabilang linya. Lara? Natigilan ako na marinig kong boses ni Lex. Lex! Hindi makapaniwalang sabi ko. Where the hell are you? Tell me. Please, Lex, help me. I don't know where I am. Please. Ouch! Sigaw ko na may huwi na sa buhok. Hindi ko napansin na buksan ito ang pinto. At inilang buhok ko kaya nahulog ang cellphone sa kapit ko. Balak mo ba akong takasan pagkatapos mong tuhudin ang pagkalalaki ko? Bibigyan kita ng leksyon dahil sa karta ng mga babae ka. Napaaray naman ako dahil sa higpit ng kapit ito sa buhok ko. Bitiwan mo ko. Sigaw ko sa kainapakan ng paa nito. Dahilan para mabitawan itong buhok ko. Akmang patakbo na ako nang mahihila muli nitong buhok ko. Saka bigla ako nitong sinikmuraan dahilan para manghina na ako. Hindi ka pwede magpatalo, Lara. Maging malakas ka. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na ililigtas niya ako. Alam kong darating siya, pero papaano kung hindi? Pagkatapos sa rin namin pag-uusap, darating pa kaya siya para iligtas ako? Napansin kong pagpatak na aking luha, hindi dahil sa sakit ng buhok ko o sa sakit ng pagkakasuntok nito sa tiyan ko, kundi sa isipin, bakit mahal mo pa rin ang lalaking yon sa kabila namang nangyari sa amin? Bibigyan kita ng leksyon dyan sa kaartihan mo. Tanging narinig ko nang unti-unting pumikit ang mga mata ko. Please, iligtas mo ako. Gigil na gigil si Lex at di mapakali sa upuan. Alam na niya kung nasan si Lara dahil tumawag to sa kanya tumihingi ng tulong. Malapit na ako. Intayin mo ako. Nakarating kami sa isang club. Oo, club. So dito na dinala si Lara. Kumukulong dugo ko at gusto kong pumatay kapag may ginawa silang hindi maganda kay Lara. Stop! Hindi ka pwedeng sumugod ng walang kasama, anak. Hayaan mong kayong dalawa nitong sasamalang pumasok para hindi makalata. Ani Daddy. Kaming 3 lalaking pumunta dito. Tumawag na rin kami ng pulis habang pamilya ni Lara ay nasa bahay kasama si Mommy, si Kuya, at balak sanang sumama kaso hindi nito pwedeng iwan doon. Nagmamadali akong pumasok dahil gusto ko na makita si Lara. Pagpasok pa lang puno na agad ang tao at kakaibang amoy. Maghiwalay tayo. Ako sa mga kwarto at ikaw dito sa baba at mga counter. Tumango lamang ito kaya naman tumungo ako sa ikalawang palapag kung saan doon ang mga kwarto. Huwag sana mangyari nasa isip ko. Please, makakapatay ako. Isa-isa kong binuksan ng pinto at bumubungad sa akin ang mga babae at lalaki na gumagawa ng milagro. Damn it! Where are you, Lara? Napalingon ako sa nag-iisang kwarto nasa dulo. Kinakabahan man pero agad ako nagtungo doon. Nang makarating ako sa tapat nito, hawak ang door ng pinto, agad ko yung binuksan. At bumungad sa akin isang lalaki habang nakaibabaw kay Lara.
Napasigaw ko at walang sabi-sabing tinadyakan to. Sumigaw rin to sa akin na makabangon. Nakita kong tulog si Lara. I will kill you. Sigaw ko dito sa kainamba ng suntok sa mukha. Pinagsasuntok ko ito. Galit na galit ko itong sinuntok. Nakahanap to ng tiyempo para masuntok ako, dahilan para mapatras ako. Pinunasan ko naman ng dugo malapit sa labi ko. I'll kill you. I swear. You touch my... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko na umambay ito ng suntok na siyang hindi ko na iwasan. Na makabawi ako, sinuntok ko naman ito. Saka tinadyakan dahilan para mapakapit ito sa may pinto. Sakto naman sumulpot sa Samuel. Kill that man. Sabi ko dito. Tinadyakan naman ito ang lalaki. Kaya agad ako lumapit kay Lara na kaiga sa kama. Lara, I'm here. Wake up. Sabi ko dito pero wala itong response. Sakto namang narinig kong tunog ng kotse ng mga pulis. Binuhat ko si Lara. Ikaw nang bahala dyan. Sabi ko dito at nakatingin lang to habang hawak ko si Lara. Kaya hinayaan ko na lang ito sa buhat-buhat si Lara palabas ng club. Siguraduhin ninyong mahuhuli ang lahat. Sabi ko dito. Tanging tangong kanilang naging sagot. Dad, we need to go. Sabi ko dito saka pinasa sa loob si Lara. Sakto naman nakasunod na sa akin sa Samuel. Samuel, dito ka na sa unahan. Boses yun ni Daddy. Tumingin pa saglit ito sa akin saka kay Lara bago pumasok sa unahan. Ano bang meron sa inyo, Lara? Nakatingin lang ako kay Lara habang hawak ito sa kamay. Namiss kong hawakan ng kamay nito. Inihilig kong ulo nito sa akin saka hinalikan ng kamay ko. This time hindi na ako makakapayag na layuan mo ko. Nakarating kami sa bahay at buhat ko si Lara. Agad naman dumalo mga magulang namin. God, what happened to Lara? I will explain later, Mommy. Kailangan ko na rin si Lara sa kwarto para maihiga ito. Hindi naman sila umangal pa kaya naman nilala ko si Lara sa kwarto. Kumuha kayo ng pamuno sa tubig na manigamgam. Utos ko sa kasambahay namin. Na makabalik ang kasambahay, ako na nagpunas kay Lara dahil may pasa ito sa mukha. That man, I swear I'll kill him. Matapos mabihisan si Lara, kinumutan ko ito, saka hinalikan sa noo. I know this is wrong but at least, I can do this while you're not awake. Sabi ko sa isip sa lumabas ng kwarto. How's Lara? Agad na tanong ni tita. Sa tingin ko'y balak galawin si Lara nung dumating ako. But don't worry tita, nahuli ng lalaki. Thank you Lex. Tanging tango naging sagot ko. Dumito na muna kay tita habang nandito si Lara. Hindi kami pwedeng dumito Lex. Naiwan sa bahay ang anak niya. Babalik kami dito bukas para kay Lara. Alam kong hindi mapapabayaan ang anak ko. I know tito. Hindi ko papabayaan si Lara. Ipapahatid na namin kayo. Boses yun ni Daddy. Wait, nalilito ko. Sino ba si Lex kay Lara? Natigilan ang lahat sa naging tanong ni Samuel. Samuel, hindi mo na kailangan malaman pa. Sabi ni tita. I was confused, tita. Ako na lang di nakakakilala kay Lex. I am Lara's husband. Ako ang sumagot dito, dahilan para matigil ito. So, you are the... Hindi dito natapos ang sasabihin nang nagpaalam sila tita, saka hinawakan sa Samuel. I am the what, Samuel? Naguguluhang sabi ko. Nothing. Sabi nito sa katuluyan kaming tinalikuran. Nangunot ang noo ko sa gusto nitong sabihin sa akin. Ang akala ko ba yun ang bago ni Lara? Si Mommy naman ang nagtanong sa akin. I don't know, Mom. Naguguluhan ako. At tayong si Lara nang makakasagot ng lahat ng gusto kong malaman. Gusto ko malaman lahat kapag nagising na siya. Gusto ko malaman kung sino si Samuel sa buhay niya.